Kamusta mga kaibigan? Handa na ba kayong makinig muli ng mga kwentong tiyak na pipintig sa inyong mga tenga at titigil ng inyong mga paghinga? Kung ganon, tamang-tama ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Likas sa ating mga Pilipino ang magkaroon ng iba't ibang kwentong kababalaghan na tunay nga namang tinatangkilik ng masa. Nariyan ang alamat, kwentong bayan, nobela, sabi-sabi, at pati na rin ang mga katatakutang ginagamit para magpatigil ng batang makulit na magpalaboy-laboy sa gabi. Ang mga kwentong ito sa Pilipinas ay masasabi nating hati sapagkat mayroong mga sabi-sabi lamang at mayroon naman yung totoo talagang nangyayari. Mga kaibigan, pamilyar ba kayo sa tinatawag na tribo? Kung hindi, sila yung grupo ng mga tao na kabilang sa isang pangkat ng lipunan na umiiral na bago pa man umunlad ang isang bansa. At para sa ating video sa araw na to, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na nagsasabing may isang tribo dito sa Pilipinas ang kumakain ng utak ng tao. Saan kaya ang lugar na ito? Sino kaya ang mga taong ito? At bakit kaya sila kumakain ng utak ng tao? Halina't sama-sama nating alamin. Kung may tribo sa Pilipinas na kumakain ng utak ng tao, ito kaya ay totoo o isa lamang hiwaga? Mga kaibigan, nagsimula ang kwento noong taong 1820 kung saan may isang manlalakbay galing Pransya ang dumating dito sa Pilipinas. Siya ay isang doktor na espesyalista sa mata at ang dahilan kung bakit siya bumisita sa ating bansa ay para mag-ensayo ng kanyang propesyon bilang doktor. Sa kanyang pananatili dito sa Pilipinas ay isang araw natagpuan niya ang isang liblib na baryo na tinatawag na Hala-Hala na sa kasalukuyang panahon ay kinikilala nating Rizal Province. Siya ay nanirahan sa lugar na yun ng mahigit 20 years hanggang sa pumanaw ang kanyang asawa at anak. Isang araw kasama ng kanyang assistant ay napagpasyahan ng doktor na gumala sa iba't ibang kabundukan at probinsya sa norte upang maibsan ang sakit na nararamdaman sa pagpanaw ng kanyang asawa at anak. Ang hindi niya alam ay ang inaakala niyang isang normal at masayang paglalakbay ay isa palang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan sa kanyang buhay. Sa kanilang paglalakbay ay nakarinig sila ng mga tsismis o kwento tungkol sa isang tribo ng mga headhunters o savages sa bayan ng Tinggiwan sa Abra na kumakain di umano ng utak ng tao. Sa kagustuhan ng doktor na malaman kung totoo ba o hindi ang mga kwentong ito, ay agad-agad niya itong binisita kasama ng kanyang assistant. Pagdating nila doon ay sumalubong sa kanila ang mabaho at masangsang na amoy ng lugar kaya naman agad silang napatakip ng kanilang ilong. Ayon sa doktor, ay maganda raw ang pakikitungo sa kanila ng mga tao doon at taus-puso silang tinanggap na parang isang pamilya. Napag-alaman din niya na kaya pala mabaho dun sa lugar ay dahil hindi nagpapalit ng suot ang mga tao at hindi sila naliligo sa paniniwalang makakabawas ito sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang araw mula nang dumating sila sa tribong iyon, ay naimbitahan ang doktor at ng kanyang assistant na sumama at makibahagi sa gagawing brain feast. Isa daw itong tradisyonal na kasiyahan na ipinagdiriwang nila bilang pasasalamat sa pagkapanalo sa digmaan laban sa iba pang mga tribo. Sa pagkakalarawan ng doktor, ang kapistahan di umano ay nagsisimula sa pagtitipon-tipon ng mga tao. Ang pinuno ng tribo at ang kanyang mga tauhan o sundalo ay mauupo naman ng nakapalibot. Sa gitna nila
ay makikita ang isang malaking tapayan na may lamang alak kasama ang mga pugot na ulo ng kanilang mga napatay na mandirigma ng kalabang tribo. Sisimulan ang ritual sa pamamagitan ng panimulang talumpati ng pinuno at pagkatapos nun ay isa-isa namang kukuha ng pugot na ulo ang mga mandirigma. Ito ay bubuksan gamit ang isang malaking gulok sabay kukunin ang utak na nasa loob nito. Ang mga kabataang babae naman ng tribo ay hahampasin yung utak hanggang sa madurog ito ng pinong-pino kung saan maaari na nila itong ihalo dun sa alak. Kapag nahalo na ito ay isa-isa nang iinom yung mga tao na pangungunahan ng kanilang pinuno. Gulat na gulat ang doktor sa kanyang mga nasaksihan at ang nakakatakot pa dito ay inalok siya ng pinuno na makisalo at inumin yung alak na hinaluan nila ng utak. Sa takot ng doktor at ng kanyang assistant na baka patayin sila kapag hindi sila sumunod, ay napilitan na lang sila na tikman ito. Mga kaibigan, tulad nga ng aking nabanggit kanina, ang mga ganitong kwento ay tunay nga namang nakakapintig ng tenga, nakakapigil ng hininga at nakakabilis ng takbo ng puso. Mapapaisip ka na lang kung bakit naman kaya may ganitong umusbong na kwento kung hindi naman ito totoo. Marami ang nagsasabi na ito lang ay panakot sa mga bata, pero hindi nyo ba naisip na bakit naman ganito kabrutal ang kwentong ito kung ito lang ay gawa-gawa para sa mga bata? Ika nga sa sikat na kasabihan ng ating lengguwahe, kapag may usok, ibig sabihin may apoy. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang